Oh, ayan mga kababayan, may statement na si VP Sara dito sa nangyayaring impeachment na yun na nangyayari sa Kamara. Ang sabi ni VP Inday mga kababayan kung ang mga nagpuputak daw mga kababayan, mga ordinaryong mamamayan lang hayaan nyo silang magsalita. Pero ibang usapan na daw mga kababayan kung ang nagsasalita na ay mga kongresista. Dahil maraming mga kongresista mga kababayan nagsasabing tapos na ang laban. Impeach na si Sara. Ang tanong ni Inday, paano nyo nalaman? Oh, bakit alam ninyo na tapos na ang laban? Panoorin nyo po mga kababayan. Please, salamat ha. Thank you. Uy, salamat naman at safe si VP Sara mga kababayan na nag-travel papuntang The Hague, Netherlands. VP Inday, Yes. welcome back to the Netherlands. Magandang Welcome araw po back. sa inyo. How are you today? Thank you. Grabe ka naman makadiin ng camera, Alvin. Buti na lang mga kababayan, si VP Sara, talagang simpleng-simple mga kababayan. Pero kung si Bangag ang i-close up po ng ganyan, makikita ang mga tinga mga kababayan. Pati yung mga kanyang mga uod, baka uod si Bangag, no? Diyan sa kanyang mga pagmumukha. Pero ito si VP Sara kahit idiin ang camera. Napakaganda. I wouldn't say I'm happy to be back because of the situation of President Duterte. But Tatay I'm Digong. happy to see all of you again. And happy springtime. Happy springtime! Tagsibol na pala dyan. Yung lahat. I am very well. At tapos ang and winter. Okay. Thank you, VP. On behalf of the Filipino community all over the world, welcome back and we're glad to see you again. Yes. So I'm happy to see first-timers as well. Maraming first timer. Yes. Ano chika dyan, VP Sara? Uy, Alvin. Ewan lang natin mga kababayan kung happy pa bang i-discuss mga kababayan ni VP Sara ang politics habang andyan siya. Dahil sa Pilipinas, walang habas ang isyong politika. Pero tingnan lang natin mga kababayan kung itatanong pa rin ni Alvin. Na first-timers in the Netherlands, ma'am, no? Yes. Oh. We bring some cakes Oo. for birthday si Tatay. Oh, First timer? salamat. And I think malaki din yung celebration nitong nakaraang March 28 yung birthday. para kay Oh. President Duterte. So, Ang daming tao mga kababayan. Walang ganyan ang mga bangag. Diyan pa lang masusukat mo mga kababayan ang suporta ng mga tao sa Duterte. Tapos sasabihin nilang pantay na si Tulfo at saka si VP Sara. Sige daw. Maglikom kayo na supporter ni Tulfo. pasalamat din ako sa mga Filipinos overseas na pumunta dito sa Hague noong March 28 para mag-celebrate dito sa Duterte Street and mag-celebrate din dun sa Malidel Park. So, thank you sa inyo. Thank you, VP Inday. Thank you. Ano Yes, daw? we always pray for that. No? Halos sa araw-araw yung dasal na sana ay makauwi na si President Duterte. Saan? Ay, nako. Pero sa mga kababayan, real talk dito sa sitwasyon ni Tatay Digong ngayon, mukhang matatagalan pa bago siya mapauwi mga kababayan. Nag-proceed na ang trial Taon ang bibilangin mga kababayan sa sa trial. Sana binigyan lang siya ng interim release muna mga kababayan. Pero ngayon nire-review daw. Pero wag na tayo masyadong umasa dyan sa mga, mga salbahing yan mga kababayan na mga puti. Mababa ang tingin sa atin mga kababayan to Lord. Sana maging patas nga sila. Kung patas pa ba itong ICC talaga. Mukhang tumatanggap ng donasyon. Baka na maleta na rin yan. VP Inday, Oh, sobra ma'am. Sobrang mahal ng thank you, ma'am. magastos ma'am. VP Inday, how was your visit with PRRD after a while, ma'am, of not seeing him? Okay lang naman. He looks well. He looks healthy. And wala naman siyang mga problema. Healthy na si Tatay Digong. Mabuti naman mga kababayan. Diba nung una, ang sabi butot balat na lang I daw? suggested na magpa-physiotherapy siya. Physiotherapy. Yung physiotherapy mga kababayan, it's more on the therapy sa muscle.
But he refused na Ayaw niya? therapy. Ayan So, niya. We'll see tomorrow kung makumbinsin natin siya na magpaano. Physiotherapy. Physiotherapy. Hindi facial therapy ha. Physio. Meaning physiology mga kababayan. Para umayos yung movement ng kanyang mga muscle at saka yung katawan niya. In lieu of his supposed dapat everyday exercise. Wala na eh. Walang gana. Tayo nga mga kababayan, hindi nga tayo nakakapag-exercise. Si Tatay Digong pa na andyan sa loob ng selda na limited lang ang For space. initial reaction when the jurisdiction was established, decided Siyempre malungkot. Well, I Malungkot. expected it. Tayo mga kababayan, expected na natin, no? Hindi na tayo nagulat dahil alam na natin ang karakas itong mga demonyong mga puti, mga kababayan ng ICC eh. As it is, discussion na rin naman namin yun ng mga abogado, no? Na we don't see any way that the ICC will let go of the case of President Duterte. Oo. Pati sila mga kababayan, alam na hindi talaga bibitawan ng ICC ang kaso ni Tatay Digong. Bakit, VP Inday? Pareho ba tayo ng iniisip? Isa na lang ito. Oo. See, di ba? Tama tayo mga kababayan, no? Dahil wala na silang active case kung bibitawan nila ito. Sa dalawa na ICC cases, no? So, see? Negosyo yan eh. Pati si Kaufman, mga kababayan, kikita dyan. Wala siyang kung talagang i-dismiss agad. Wala na siyang kita. so Hindi natin sinasabing pero that's the reality. Kaufman is a part of ICC. we don't think na they will let this go. is it the same sentiment, VP, with respect doon sa confirmation of charges? Yes. Same lang, no? Na Same. this would really go to trial, and the best way to move forward is to prepare for trial. VP Inday, the burning question is that how do you maintain such a vibrant and very beautiful vibe amidst all the persecution done to you by your detractors? Siguro Bakit maganda ka pa rin sa likod ng mga paninira sa iyo ng mga detractors? Inborn. Hindi kagaya ni Lisa Araneta, mga kababayan, na inborn din ang kasungitan. No comment. no, I've always been like this. Oo. Dati na maganda. So, even before I was vice president, naging vice president ako, and Ang sabi mga kababayan, galit na galit daw talaga si Lisa kapag sasabihang maganda si Sara dahil insecure siya eh. Kasi swangit mga kababayan eh. Si Liza. Liza na lang ha, hindi natin sinasabing si Lisa, hindi si Liza. I don't see Lita na lang, Lita. Si Lita, swangit daw si Lita. Wala natin sino ng Lita yan mga kababayan. Lita Araneta, Hindi natin sinasabing si Lisa ha, kundi si Lita Araneta. Malay ba ninyo, kung kilala nyo yan? na magbabago yung disposition ko because of a few problems here and there. Sabi ko nga lagi, 'di ba noon, na parang tipong ang pinaka problema lang ng isang tao is magkasakit or mamatay because death is the ending, and then disease or sickness is going towards the ending. In short, habang may buhay, may pag-asa. VP, just to be political also. Ayan na, politika na naman yan, Alvin. Baka magalit si VP Inday niyan. Your position, a lot of people, especially individuals na talagang gusto kang ma-impeach, are already spreading statements sa social media or sa mainstream media that you will be Matay sila sa inggit. Yan na. Yan ang dapat sabihin ni VP Sara sa doon, mga taong iyon. impeached and there will be impeachment sa Senate against you. Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila. Opinion nila naman yung yan. damdamin nila. Hindi mo naman mapabago. Kaso lang, kung mga buaya, yan ang dapat supalpalin. Ang nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag Buaya na nagsasabi.
na yung nagsasabi or senator. Dahil ang na yung kakapal na, nagsasabi. ang kakapal Kasi na pagmumukha. Ang kakapal na pagmumukha ninyo. Hindi kayo nakatingin na sa sarili nyo sa salamin. Nakakatawa. Speaking of, hindi nakatingin sa sa salamin ng mukha, mga kababayan. Si Percival pa talaga. Coming from the Percivalis Aklais, mga kababayan, sinabihan niya si Manscarpio na manalamin daw si Manscarpio, punyetics na Percivalis Aklais. Dapat daw malalamin, mga kababayan, si Manscarpio, para makita daw niya kung sino ang talagang may kasalanan. Ay nako, Percival, tingnan mo sarili mo, salamin, Percival. Ikaw ang dapat manalamin. Sigurado tayo, mga kababayan, pati siya siguro matatakot sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Bakit sobrang sigurado ka na Yes. tapos na ito? I was about to ask VP. Si Rido, no? Sigurado ng mga kababayan, no? Yung cooking yun. Tapos, ang plano na naman nila, mga kababayan, di ba? Nangyari na yung TRICOM dati sa mga vloggers. Uulitin na naman nila, mga kababayan, at ang kanilang target ngayon, PGMN, yung Peanut Gallery. Dahil natatamaan sila, mga kababayan, doon sa mga banat ng Peanut Gallery nag-expose ng corruption. Ang kanilang, mga kababayan, plano. Hindi lang tungkol sa fake news daw na inaakusan nila, mga kababayan, kundi pati BIR. Diyan sila diyan sila magaling, mga kababayan Halos lahat naman siguro, no, na mayroong hindi perfect yung paggagawa ng tax, kagaya nga ni VP Sara Dahil hanggang kahit isang sentimo diyan, mga kababayan, na pwede mong ikakaso. Because Representative Ridon actually even made mention in an interview that you're very clear na talaga that there will be 100% Sure ball na daw, votes for the Sure na siya. articles of impeachment na ma-endorse. Si Rydon, Well, hindi ako makakomment sa No kanyang comment. mga nalalaman kasi hindi ko Swangit. alam kung ano yung Okay. Okay. VP Inday, just to conclude this interview, VP, no, para siguro jet lag ka pa. Oo nga, pagpahingahin niyo muna si VP Sara. Dahil napapagod pa yan Wala, okay lang ako. Okay lang. Okay lang. Power. Go, girl. VP, what's Tulog ako ng mayos. okay. Hindi mag-jet lang. VP, what's your message to the undying, unwavering love and support to the former president, to the Duterte family, to you? Thank And your you. siblings as Siyempre, Yes, oo. thankful. Undying din yung pagpapasalamat. Undying din. Sa lahat. ng Undying mga admiration. Parang si David Pomeranz, mga kababayan. Undying admiration. kababayan natin. In fact, kanina Undying admiralis. Punyetics kasi yan si Lisa, no? Nagparanggo pa ng Vice Admiral, mga kababayan. Alala tuloy natin ng undying admiration, undying admiralis. as you mentioned, to bring the message to him, sabi mo, hindi kayo susuko. So, pinaabot ko din sa kanya, sabi ko, Tatay Digong, nagsabi sila na hindi sila susuko. Uy, Tatay Digong. Bakit nangyari ito, Tatay Digong? At sabi niya na sumuko na daw kayo. Hoy, wag naman. kayo. Si Tatay, pero si Tatay Digong, mga kababayan, ang sabi niya, wag na kayong maabalat para lang sa akin. Yung sabi niya, sumuko na kayo. Ayaw niya, mga kababayan, na yung si Tatay Digong Di baling siya ang maghirap, mga kababayan, magsakripisyo. Wag lang kayong mahirapan. Sabi nga niya na I don't care if I'll burn in hell as long as my people live in paradise. Yan si Tatay Digong, mga kababayan. Ayaw niyang mga bala ng tao. Kaya sinasabi niya, mga kababayan, umuwi na kayo. Sumuko na daw kayo. Pero sabihin mo kay Tatay Digong, VP Inday, na we don't mind, Tatay Digong. Lalaban kami. Hindi na ito mga kababayan tungkol sa atin. Tungkol na ito sa ating bayan. Alam kong joke yun or hindi. Oo. But, Traveled miles away for him. for PRD, I would take it as a joke. And of course, ako personally, Sabi kasi Tatay Digong, sumuko na lang kayo. Hindi kami susuko, tay. yung lakas ko lang Gaya ng sinabi ni VP Inday, habang may buhay, walang susuko. Susuka pero hindi susuko. talaga galing talaga sa mga tao. Sa totoo lang,
iniwan na siguro ako lahat ng mga kaibigan ko na politiko, pero hindi ako iniwan ng mga Supporter! Oh, hala no. Iniwan na ako ng lahat ng kaibigan kong politiko. Pero andyan pa rin ang mga supporters ko. True lala. That's true. VP Sara. Habang buhay! Oh, kahit pa'y patay na kami. Duterte pa rin kami. Magmumulto kami. Mumultuhin namin yung mga bangag. Magiging bangungot kami sa kanilang panaginip. Oh, sa mga buayang yan. Oh. Oh. Another statement coming from perhaps sentiments by the Filipinos. Are you ready Tama ng Alvin, yung mga issue dyan sa mga visit na mga bangag na yan. to become the next president of the Philippines? Oh. Darating din tayo dyan sa panahon ng kampanya. Huwag nating i-jinx dahil wala natin mga kababayan eh. Mataas pa, malayo pa ang mga kababayan. This is gonna be bloody war ito mga kababayan bago bago maging presidente si VP Inday. I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run for the next presidential elections. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028. Ala ka, paano na yan mga kababayan kung si Bangag isasabotahe ang eleksyon? And it will be honest, orderly, and peaceful. On behalf of the Filipino VP, mabuhay ka, Mabuhay! mahal ka namin at asahan mo ang suporta namin. Duterte! Oh. Samantala, eto yung pagsalubong nila kay Successor. pagsalubong nila kay VP Sara. Andyan na ba? Correct, ma'am. Kay Pero ako ang amigo ang nagpili sa color. Nagpa-color siya. Kailangan mo nang magpariban, VP Inday. 6 to 6.5 sa loob. Correct. No, dire no? Correct. Dikit ang iyang color. Maganda daw ang color. Siya na din ang politically persecute, no? Radiant gihapon. Siya lang daw ang politically persecuted mga kababayan na radiant pa rin daw. Blooming. Kuan yapon hair dye. Nagpa-hair dye pa rin kahit pa pinoprosecute na. Yan, guys. Naka-live ka? Yes, ma'am. Ayan. Hi, Ma'am Laika. My future Laika. president, Kika VP. God bless you too, Ma'am Way. Yan mga kababayan si VP Inday. Simpleng-simple, no? Uy, kagwapa daw ni mo, Alvin. Ay, kagwapa ni Alvin. Si Alvin pa ang gwapa. Gwapa meaning mga kababayan. Babae ng gwapo. Ang gwapa. Good. Maganda. Ayan para mga swerte nila mga kababayan. Sana all nakapunta ng The Hague. Ako si Katuko. Si Kateki at si Katuko. Ako si Katuko. Ayan. Siya daw ang Katuko ngayon mga kababayan. Hey guys, lumalaban pa rin. Hello. Alvin! Hello, VP from Patrimonio! 3 points! Mga tao guys from all over the world. Grabe mga kababayan, random day lang yan mga kababayan ha. Hindi na ubusan ng Pilipino mga kababayan na nandyan. Dito din sila. May nag-aabang na rin doon. Kamusta po, lumalaban pa rin. Baka madapa ka dyan Alvin ha. Live streaming ka pa naman. Lumalaban pa rin sa VP guys. Lumalaban. Hindi. Maganda itong mga ganitong mga cellphone hindi masyadong maalog mga kababayan Hello. Ayan na tingnan nyo. May mga tao nang nakaantay. Ay, kaswerte. Swerte naman. Sana mapapakiko tayo dito mga kababayan. Sonol! Kiko. Watching. Kita yung picture ni Kiko mga kababayan na ginawang AI, may video tapos litrato ni Kiko tapos sabi yung babae na AI. Kita naman sa detalye ang pagkaunggoy. Traffic naman. Sino gumawa nun? Ayan
Aswerte. Pinausap pa mga kababayan sa ano? Salamat sa tulong. Opo. Thank you. Nagchika pa sila. Ma'am, mag-interview muna tayo. Si Tatay Digong mga kababayan, balik na daw sa ganitong katawan. At least no, dahil nung last time mga kababayan, butot balat na lang daw. Mabuti naman mga kababayan at okay na si Tatay VP, Digong. ma'am. Mamaya na po yung picture, guys. Mag-interview muna tayo, guys. Mm. Ma'am, pwede dito ka, ma'am, para maganda yung angle, ma'am. Thank you. Angle! Itaas ang camera, guys. Wag ibaba. Of course. Correct. VP Inday, welcome back to the Netherlands. Magandang araw po sa inyo. How are you today? Ito yung kanina pala mga kababayan na interview. Nakita naman natin yun. No? Sige, pagkatapos nun, Thank you. eto na, pictorial na. Kay Attorney Dino. Pictorial na mga kababayan. Swerte Sige, nila. perfect. Ready? Si Alvin ang naging photographer. Ayan. Dati mga kababayan, tawag natin sa photographer is kudaker. Kudak. ngayon ang mga bata, hindi na alam ano yung kudak. Hindi na nila alam mga kababayan. Ang term na magpakudak and then kudaker. Ang mga Gen Z. Dito, sir. Dito ang exit, sir. Thank you, sir. Ayan. Ay, sa swerte. Again, Chicago. I've been to Chicago. Jarot. Galing pa Lagi Chicago. Thank you, sir. Ako Next. mag-picture, ma'am. Para paspas tagang. Ano pa dito? Sige, forward natin to pictorial mga kababayan na. Ang daming Pilipino, Halaka, non-stop. May mga bata pa, Tingnan nyo, mga kababayan, ang dami talaga. Tapos may pa, Tisay. Hindi. Mistisa ito. Hindi na ito Pinay na beauty. Puti na ito mga kababayan. Siguro ang nanay, mistisa din. Ayan. Kung ako, gusto ko magpa-autograph. Ayan. Pinirmahan. Ayan. Ang swerte. Ang swerte talaga. Sarap ng buhay. Binigyan ng flowers. Ang isa mga kababayan, nagpa-print talaga ng t-shirt. Para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Ang t-shirt niya, Tingnan nyo. Yan. Lahat ng ito, mga kababayan, mga taong ito, sila pang gumagastos dyan, sa kanilang, pagpa-print sa t-shirt, biyahe dyan, mga kababayan, pagpunta dyan, hotel and accommodation. Not to mention yung pagkain. Ganyan kamahal mga kababayan. Nagsasakripisyo ang bawat Pilipino. For a year na ito For a year mga kababayan. Non-stop. 1 year na. Mahigit. Mayroon pang mga kababayan. Mayroon pang may t-shirt talaga ng Duterte. Asa na yun? Na-skip ayan. Hindi. Sara Duterte. Couple shirt mga kababayan. President Sara Duterte 2028. I love it. PSD. President Sara Duterte 2028. Nagpa-print talaga sila. Inday Sara Duterte President. I love it. Yan. Uy, good job sa inyo Sino ba kaya ito mga kababayan? Saludo tayo dito. Saludo. Pati ang t-shirt niyang puti mga kababayan, pinapirmahan. Sige. Diyan talaga sa heart. Swerte. Pati siya. Pati yung pwede. Pa-print tayo mga kababayan. Papirma tayo ng t-shirt mga kababayan sa Tapos si Benta. Mahal. Ang presidente na si Sara, gawin natin parang trophy mga kababayan. I-laminate. Ay, sako. Ang ganda siguro dyan mga kababayan. Yung view, pero malungkot mga kababayan. Maganda lang tingnan. Pero kung andyan ka na, lalong-lalo na dyan ka nagtatrabaho, mangungulila ka sa iyong bansa. Kaya nga andyan yan sila dahil eto, ang kanilang puso mga kababayan, andyan pa rin sa Pilipinas. Hoping na ang Pilipinas, darating ang araw na aasenso din kagaya dyan. Ang masarap lang dyan sa ibang bansa mga kababayan, yung magtutour ka. Tourist. Pasyal-pasyal. Pero once na magtatrabaho ka talaga dyan, napakalungkot mga kababayan, lalong-lalo na Pasko. Mangungulila ka sa Pilipinas. Yan ang totoo. Tapos, yung gastos din mga kababayan, akala natin na, kapag naka-abroad na, napakarami ng pera. No. Kagaya lang din mga kababayan.
mas dadami din ang iyong gastos dahil maraming bills. Kung minsan nga, mas marami ka pang utang sa labas. Pagiging OFW mo dahil ang credit card para talagang nang iinganyo sa'yo. Iswipe mo ako. Oh. Kaya intindihin din natin mga kababayan na yung mga kababayan natin na sa abroad, hindi basta-bastang parang bangko na madali natin, uy, bigyan mo ako ng ganito. Oh, tapos ang dami nang sasabihin mga kababayan. No, maraming sakripisyo at hindi rin mga basta-basta ang pera dyan mga kababayan. Hindi yan na factory ka na ng pera. Actually, etong mga OFW mga kababayan, ito ang ating mga buhay na bayani ngayon. Dahil kung wala itong mga remittance ng OFW, na supposedly yung perang pinapadala nila, kung hindi nila pinadala, doon yan magsa-circulate sa kanilang ekonomiya. Pero dahil marami silang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, pumapasok dito ang pera at dito nagsa-circulate sa ating economy. Kung wala yan, matagal na tayo nakadapa mga kababayan. Kaya saludo tayo sa ating mga kababayang OFW sa inyong sakripisyo. Yung pag-send lang ninyo ng remittance sa ating bansa is napakalaking tulong na sa ekonomiya. Hindi lang sa pamilya ninyo, kundi sa ekonomiya. Dahil gagastusin yan sa Pilipinas mga kababayan Gagastusin yan sa Pilipinas. And that will drive the economy. Oh. Kaya eto mga kababayan, pasalamat tayo dahil maraming Pilipino sa buong mundo, milyon-milyon mga kababayan, ang siyang bumubuhay sa ating naghihingalong ekonomiya. Eto na. Tapos na pala sila mga kababayan na umalis na si BP Sara. Oy, salamat Alvin for this video ha. Share lang natin Alvin dahil wala. Kung andyan lang kami, pwedeng kami na mismo ang nag-video kaso lang wala. Maraming salamat Alvin. Dahil sa video ito, marami kaming nakakita. At kung nalaman namin kung ano ang sitwasyon ni Tatay Digong, ni VP Sara, at dyan sa The Hague, Netherlands. So ano masasabing dito mga kababayan? Post your comments below.